beloved Boss Mike Severa. Nako, si Bato, wala daw. Oh, walang kwentang senador. Pasok, pasok! Ni Duterte. Ayan, mga kababayan, ha? Mga kababayan, pasok. Bago eh. Maraming namatay pero wala nagbago. Naubos ba yung drugs? Wala. Kahit sino maging presidente, didiretsahin ko sila. Walang hindi maubos ang drugs sa Pilipinas. Maniwala ka sa akin. Tapos sinasabi niya, 6 months maubos ang drugs. Katarantaduhan yun. Putangin na. Pinakawalang kwentang senador, si Bato. Putik na yan. Oh, ayan ha, narinig na ninyo. Oh, eto, umpisa na natin, mga kababayan. Pasok! War on drugs ni Duterte. Pabor naman ako. Eto, mga kababayan, no? Kita nyo, para maging matalino kayo, manood kayo sa mga nangyayari sa paligid ninyo. At kailangan, ang panoorin ninyo, yung makatotohanan yung binabalita sa inyo. Hindi yung puro fake news. Binalitaan kayo ng fake news, tuwan-tuwa pa kayo. Oh, saan kayo nakakita ng mga ganyan, ano? Eh di mga siraulo. Oh, eto, kita nyo, kahit ito, ordinaryong tao, nakatulad ko, aba, may laman ang ulo nito. Oh, pasok! Balik yung war on drugs ni Duterte. Pabor naman ako. Tukhang. Okay naman sa akin yung kaso nga lang, huwag lang patayin. Ikulong na. Bakit naman? Okay lang daw naman. Yung tokhang, basta wag lang patayin. Oh. Kasi kung papatayin mo yan eh, kahit naman na-addict yan, may pagkakataon magbago yan kaysa papatayin mo. Paano pamilya yan? Sino bubuhay dyan? Kulong na lang nila, kulong na lang nila. At least yung pamilya makikita kahit habang buhay nakakulong. Kaysa papatayin mo habang buhay mo ng magulang mong bata, di ba? Pero may bias kasi sa Senado eh. Bias ka guys si Bato. Hindi niya dapat yun, hindi sila kasama sa investigasyon kasi Alam niyo, totoo yung sinabi niya, mga kababayan, ha? Na dapat kinukulong na lang kung talagang may sala. Hindi dapat, hindi dapat pinapatay. At least kapag nakakulong yan, mga kababayan, yung mga bata, o kunyari tatay, yung pinagsospetsahan na adik, abay dapat kinukulong na lang yan, pinaparusahan. At least yung mga bata, meron pang pagkakataon na na makita yung ama nila. At least, mga kababayan, hindi magkakaroon ng trauma. Di po ba? Yung trauma ng mga bata na mga nawalan ng magulang. Oh, di ba? Yung trauma ng magulang na nawalan ng anak. Putik na yung mga kababayan. Tama si Tutoy. Oh, tama. Oh, tuloy. hindi sila kasama sa investigasyon kasi sila yung resource person eh. Dapat hindi sila nagsasalita ron kasi dapat sila yung resource person. Hindi sila, kasi kasama kasi ni-investigahan, dapat hindi ka kasama sa pag-iimbestiga. Oh, yun na nga ba? Tama rin naman siya. Si Bato daw, mga kababayan, at si Bongo, dapat hindi sumasama sa investigasyon. Dahil sila, yung alin? Yung iniimbestigahan. Tapos, nandoon sila, nag-iimbestiga. So iniimbestigahan nila yung sarili nila? Oh, di ba? Pasok. Lumalabas doon, bias silang tatlo. Si Bato, si Padilla, at si Bongo. Walang kwenta yung hearing niya kung ganun man nangyari, di ba? So, kita nyo, walang kwenta ang hearing na yan kung ganun lang naman yung gagawin nila. Kita nyo, simpleng mamayan nanonood at natatauhan na. Di ba? Buti pa siya. Pasok. Napakaganda ng ano niyo sir, ng assessment niyo. Kasi ikaw ang kasama ka sa investigasyon eh. Dapat yun, hindi ka kasama sa mali yun, hindi. Kaya yung hearing niya, walang kakwenta-kwenta yun. Oo nga, walang kakwenta-kwenta talaga. Yun din naman ang sabi ng marami. Buti pa tong si Kuya. Bias yung hearing. Bias yun, kagaya ni Bato. Oh. Bias si Bato eh. Oh, bias ka pala, kalbo. Ay, Bato. Bias pala eh. Inimbestiga ka, dati kang PhD. Natural, dapat yun, hindi ka kasama ron. Oo nga, dapat naman Bato, di ka kasama doon. Oo. Ang galing na analogy mo sir. O, tignan mo itong vlogger. Si Eliasar. O, bumilib dito. Ganun dapat. Sana man lang mga kababayan, Sana man lang mga kababayan maging katulad nyo to. O, di ba? Tuloy. Ano dyan, mga hearing-hearing ng ganyan. Ako mas gusto kunyari, tatay ko, ako nung ganyan. Huwag lang patayin kahit habang buhay. At least nakikita namin yung magulang namin. Ikaw pa papayag kang habang buhay di mo makita yung magulang mo. Di ba? Huwag na. Oh, yun na nga. Kita nyo. Mga kababayan, ikulong pag may kasalanan. Di ba?
Hindi dapat na na pinapatay tulad ng ginawa ni Digunyo. Para nang sa ganon, yung tatay niya makita pa niya kahit nakakulong habang buhay. At alam niya, nandyan lang yung tatay niya. Mahirap po na mawalan na magulang. Mahirap lumaki nang wala kang nakikitang ama. Di po ba, Kaaruba? Di ba, kumusta na? O, tuloy. patayin. Kasi kung siya sabi nila na maganda ko siya maganda, pero yung papatay mo yung isang tao, napakapangit tingnan. Kaya ako, sa totoo kasi nung administrasyon ni Duterte yung 6 years, Ayan, pakinggan ninyo. Pakinggan nyo to sasabihin niya, ha? Ordinaryong mamamayan nito, mga kababayan. O, ano sabi? O, pasok. sa totoo kasi nung administrasyon ni Duterte yung 6 years, wala naman nagbago eh. Totoo yan! Walang nagbago! Di ba? Kita nyo, ha? Ordinaryong tao. Sasabihin, naramdaman ba nila na may pagbabago, Cons? Bobong Legend? Oh, Badong Aramatis? Kita nyo? Oh, sige, tuloy. Oh, Faithful, CK1, Beauty. Maraming namatay pero wala nagbago. Oh, Naubos ba yun? maraming namatay pero walang nagbago. Putik na yan, ha? Yan, mga kababayan, Aratamatis, Shoutout sa iyo. Pasok. Bakit? Yung drugs? Ulo! Kahit sino maging presidente, didiretsahin ko sila. Walang di maubos ang drugs sa Pilipinas. Maniwala ka sa akin. Tapos sinasabi niya, 6 months maubos ang drugs, katarantaduhan yun. Oo nga, 6 months, maubos ang droga, katarantaduhan yun. Binobo lang yung mga bobo. Ang naniwala doon yung mga tanga, bobo, mangmang, na mga sinasabihan ni Gadon, na mga bobo at mangmang, Mga DDS, mga tanga, mga bobo. Mga tanga, mga bobo. DDS, mga tanga, mga bobo. Di ba? Walang kwentang senador, si Bato. Ay, nako mga kababayan, pinakawalang kwenta daw si Bato. Kita nyo mga kababayan, mulat na mga tao. Kaya kung umaasa kayo na mapupuno nyo yung EDSA Shrine, EDSA, malabo. Ito bigyan ko kayo ng mahalagang palatandaan kung bakit hindi nyo mapupuno. Nung araw mga kababayan, ang balita sa radyo, telebisyon lang. Nakatutok yung mga tao. Pero isang panawagan, EDSA People Power, mga tao pumupunta ron. Kita nyo? Ngayon mga kababayan, meron na tayong Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Putik na yan mga kababayan. Ang dami na nating platform. Maliban sa radyo, telebisyon, dyaryo. Nakalahad yan sa buong Pilipinas. Ano nangyari? Bakit hindi nyo napuno yung EDSA? Bakit hindi nyo napuno? Ang sagot, mulat na ang taong bayan sa katarantaduhan ng pamilya ni Digunyo. Ang mga Duterte, mga kababayan, wala na yan. Basura! Basura na yan, mga kababayan. Di po ba? So mga kababayan, bago tayo maghiwa-hiwalay, huwag niyo kakalimutan na mag-like, mag-share. At syempre, meron pang thread. Diba? Ang dami ng platform huwag niyo kakalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe po bago tayo maghiwa-hiwalay, mga kababayan. Maraming salamat po sa mga bagong subscriber, sa mga nag-share, sa mga nag-like. Maraming salamat po sa inyo. Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po, laging nagpapaalalang mahalin natin ang ating kapwa. Ipagdasal natin ang ating bansa sa mga Duterte. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.